Former Public Works Secretary Manuel Bonoan claims all senators had access to so-called leadership funds, with allocations reaching as much as ₱1 billion each. And now let's get more details from mobile journalist Daniel Dayao. Okay, Daniel, what exactly did former Secretary Bonoan say and reveal about these so-called leadership funds? Yes, good evening, Pauline. Humarap nga dito sa Sandigan Bayan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang testigo nga ng prosekusyon laban sa kasong malversation of public funds ni dating Senator Bong Revilla. So kanina po din sinabi ni dating DPWH Secretary na may mga leadership funds na binuo yung DPWH para mabigyang priority yung mga infrastructure projects request ng mga senators noong taong 2024. So kabukod kanina po din sa nasabi na si Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada, may mga bagong pangalan na nabanggit si Bonoan, kagaya na lang ni Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Pero kanyang idiniin na yung mga listahan daw ng proposed projects ng mga senador ay sinusumiti lang sa kanya. So ibig sabihin, dumadaan lang daw to sa kanya mula kaya DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, former, and then ipapasa daw niya yung listahan sa opisina ni dating DPWH USEC for Planning na si Catalina Cabral for vetting. So sa madaling sabi, Pauline, itong mga proposed projects na ito, ine-endorso lang daw ni Bernardo kay Bonoan. So para daw ito mabigyang pondo sa pamamagitan ng pag-avail ng leadership funds. So kanina ang sinabi, Pauline, is merong 1 billion allotment per senator. Pero kapag hindi naman daw chairman, 500 million lang yung makukuhang pondo. So kung considering na nung time na yon, noong 2024 ay chairman ng Committee on Public Works si Senator Bong Revilla, meron daw siyang allotment na 1 billion peso. Pero alam mo, Pauline, nasabi din kasi ni Bonoan na yung budget at parameters ng leadership fund ay discretion ng Senate President, which at the time was Senator Miguel Zubiri. So nasabi niya noong 2025 din na halos lahat or lahat ng senators ay nag-avail ng leadership fund. Pero during cross-examination, nilinaw niya na hindi naman daw masama na mag-avail ng leadership funds yung mga senador na ito because they are entitled to have that fund. Pero ayun nga ang kanyang nilinaw din kanina na hindi naman daw ito masama, and apart from that, hindi din niya sinabi kung sino pa yung mga senators. So ang pinaka-highlight lang niya dito is si Senator Bongo and Senator Robin Padilla. So kanina din ay nakuha na rin yung statement ni Senator Miguel Zubiri regarding this, kasi ang sabi nga kanina is pagdating nga sa leadership fund, siya yung kausap ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. So itinanggi niya yun, Pauline, yung pag-handle ng project list request dahil lahat daw yan ay dumadaan sa Senate Finance Committee. So ibig sabihin daw nun ay yung pagkakaroon ng institutional amendments ay hindi dumadaan sa kanya, pero hindi rin naman daw niya sinasabi na masama ito as long as hindi naman daw napupunta sa corruption. So for now, that's all that we have. Back to you, Pauline. Daniel, some senators have already responded, including Senator Migs Zubiri. Ano yung kanyang naging tugon? Yes, as I have mentioned, Pauline, yun nga yung naging tugon ni Senator Mig Zubiri. So ang sabi niya kasi dito, or sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na sa kanya mismo nakikipag-usap nga itong dating DPWH Secretary when it comes to the leadership fund. So siya daw yung nagtutukoy ng parameters and discretionary na raw niya kung magkano yung fund. So nasabi ko nga kanina, 1 billion if chairman and 500 million naman if hindi chairman. So ang sabi ni Zubiri dito, tinanggi niya ito at ang pinopoint niya dito is ang Senate Finance Committee ang tumatanggap ng lahat ng project list request. All right, thank you very much for that report. That was mobile journalist Daniel Dayao.